So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na naman po para sa isang makabuluhang talakayan. Budget Peeps, welcome po sa ating 106th episode, March 27, 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo na saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Pau Borja Maravilla. At welcome po dito sa usapang budget natin dahil budget natin ito. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na papakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pita ng inyong mga radyo sa AM band. Sabayan naman tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box at syempre via Facebook Live po ng Radyo Pilipinas, usapang budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni Yusek Gades Hope Libiran na may higit 5 million followers and still counting. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Ngayong hapon ang pagpapatuloy ng ating General Appropriations Act or GAA 2026 series kung saan nakapanayan po natin ng ating kasamahang si Eric Bukal, si Department of Trade and Industry or DTI Assistant Secretary Chris Ablan kaugnay sa kanilang priority programs and projects ngayong taon. Abangan po ninyo yan pero bagong lahat, dumako muna tayo sa ating balitang DBM. Narito na ang ating budget news. Usapang budget natin. Budget news. Tiniyak ng Department of Budget and Management or DBM sa pangunguna ni Secretary Rolando Rolly Toledo ang pagre-release ng 145.56 billion pesos para sa Central Mindanao High Standard Highway Construction Project para masigurong tuloy-tuloy ang pondo, mapabilis ang biyahe ng halos kalahati at mas mapalago ang ekonomiya sa rehiyon. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang infrastructure development sa buong bansa. Sa pamamagitan po nito, ipinapakita ang pagsusulong ng Pangulo sa mga high-impact infrastructure projects na direktang nagpapabuti ng biyahe, nagpapalakas ng ekonomiya sa mga rehiyon at lumilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino lalo na sa Mindanao. Tiniyak ng gobyerno ang patuloy na financing para sa proyekto mula fiscal year 2026 hanggang 2034, inaalis ang mga agam-agam sa pondo, iniiwasan ang delay at binibigyan ng kumpiyansa ang implementing agencies na ituloy ang proyekto ng maayos. Bukod sa mas convenient na biyahe, inaasahan din na lalakas ang trade competitiveness, dadami ang investments at sisigla ang mga sektor tulad ng agriculture, logistics at tourism na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa Northern at Central Mindanao. Ang proyekto ay iminumungkahing mapondohan sa pamamagitan ng loan mula sa Japan International Cooperation Agency or JICA at Asian Development Bank or ADB kasama ang counterpart funding ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa kaugnay po na balita Budget Peeps, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng fuel prices dahil sa tensyon sa Middle East, iniutos ni President Bongbong Marcos ang agarang paglabas ng 21.47 billion pesos para masigurong tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng infrastructure projects, maprotektahan ang mga trabaho at mabawasan ang epekto nito sa mga Pilipino. Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo, pinabilis ng DBM ang paglalabas ng pondo para masigurong hindi mapuputol ang mga importanteng serbisyo lalo na habang tumataas ang presyo ng langis na direktang nakakaapekto sa pamasahe at gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Binigyang diin ni DBM Secretary Rolly Toledo na malinaw ang layunin ng bawat fund release ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang maprotektahan ang mga Pilipino at panatilihing umaandar ang ekonomiya kahit may pandaigdigang hamon. Sa kabuang halaga, 2.49 billion pesos naman ang inilaan sa Department of Transportation or DOTR para sa fuel subsidy program na direktang tulong sa mga driver
at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Samantala po, 18.65 billion pesos naman ang inilabas ng DPWH para matiyak na tuloy-tuloy ang infrastructure projects sa buong bansa. Ibig sabihin nito ay mas patuloy na pagkakaroon ng trabaho ng mga manggagawa, mas maayos at ligtas na mga kalsada at hindi pagkakaantala sa galaw ng ekonomiya. May karagdagan ding 324.36 million pesos na inilabas sa DPWH para mabayaran ng mga nauna nilang obligasyon sa foreign assisted infrastructure projects para masigurong matatapos ang mga ito sa tamang oras. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, sinisiguro ng DBM ang pagkilos ng mabilis, maayos at may malasakit para masigurong kapakanan ng bawat Pilipino ang laging nauuna sa gitna ng anumang hirap o hamon. Sa ating pangatlong balita, pinatunayan ni DBM Secretary at Government Procurement Policy Board or GPPB, Chairperson Rolly Toledo na nananatili ang DBM sa pangako nitong suporta sa patuloy na pagpapalakas ng hanay ng mga procurement trainers sa ginanap na 2026 GPPB Trainers Renewal and Onboarding Summit noong March 26, 2026. Pinangunahan po ito ni Sec Toledo ang paglulunsad ng Procurement Professionalization Roadmap kung saan kikilalanin na ang gobyerno bilang mga professional ang mga procurement practitioner. Kasama si GPPB Technical Support Office or GPPB TSO Officer in Charge Attorney Sofia Cianto Abad. Pinarangalan din ng Budget Secretary ang mga procurement trainers, mga Implementing Rules and Regulations or IRR framers ng New Government Procurement Act or NGPA at iba pang mga eksperto sa procurement bilang pagkilala sa kanilang contribution sa pagbuo ng isang mas mapagkakatiwalaang public procurement system sa bansa. Sa temang Reconnect, Refresh, Restart, na ipakita ng aktibidad ang isang gobyernong bukas, efficient, may integridad at higit sa lahat, makatao. Nakibahagi rin sa programa si Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries at dating GPPB TSO Executive Director Attorney Dennis Santiago. Dumalo rin po sa bahagi ng DBM sina Undersecretaries Janet B. Abuel at Goddess Hope Libiran, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas, DBM Central and Regional Office Directors, Procurement Service DBM or PSDBM Executive Director Attorney Jen Maris Entredicho Kaong, at GPBTSO Deputy Director General Attorney Maria Josine Claire Beltran Carandang. Binalikan ng ito naman po pang-apat na balita, binalikan ni Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo ang Aguilar, Pangasinan, ang lugar na humubog sa kanya para sa groundbreaking ceremony ng St. Joseph the Patriarch Parish Convent Restoration noong March 19, 2026. Hindi po naitago ni Sec. Rolly ang kanyang emosyon sa harap ng komunidad na kanyang kinalakihan habang binabalikan ang kanyang pinagdaanan mula sa pagiging estudyante sa Aguilar hanggang sa siya ay maatasan na maging budget secretary. Sa kanyang mensahe po, binigyang diin ni Secretary Toledo na ang kumbento ay hindi lamang magsisilbing tahanan para sa pastoral service, kundi magiging paalala ng lakas ng isang komunidad na nagkakaisa kung saan ang pananampalataya ay isinasabuhay at hindi lamang sinasabi. Isasagawa ang restoration ng St. Joseph the Patriarch Parish na isang kinikilalang historical site ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP sa ilalim ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIESA na pinamumunuan ni General Manager Mark T. Lapid. Nakiisa rin po sa aktibidad sina Diocese of Alaminos Bishop Most Reverend Napoleon Sipalay Jr., DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, Aguilar Mayor Crystal Balesteros Soriano at iba pang opisyal ng simbahan at lokal na pamahalaan.
Sa panghuling balita ngayong hapon, nakibahagi po si DBM Assistant Secretary Attorney Ryan Lita bilang kinatawan ni Secretary Rolly Toledo sa pulong kasama ang mga opisyal ng Bicol Regional Development Council or RDC noong March 16, 2026 sa DBM Regional Office 5 sa Legazpi City, Albay. Layunin ng pulong na mas mapalakas ang ugnayan ng Bicol, RDC at DBM para matugunan ang mahalagang issue sa rehiyon at maiayon ang mga prioridad ng Bicol sa national budget. Nagbigay daan din ito upang talakayin kung paano mapahusay ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa Bicol. Dito ay binigyang diin ni ASEC Lita ang patuloy na tiwala ng Senado at ng Administrasyon sa RDC pagdating sa strategic prioritization at endorsement ng mga proyektong may tunay na epekto sa mga komunidad. Samantala, kumonsulta naman po ang Council sa DBM kung paano mas magagamit ng maayos ang pondo para mapabuti ang road connectivity at access ng mga komunidad sa Cagraray Island habang tinitiyak na nasusunod ng mga itinakdang budgeting rules and procedures. Dumalo rin sa pulong sina Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda, RDC Chairperson Noel Rosal, PHOGP at RDC Co-Chairperson Aurora Chavez de Guzman at DBM Region 5 Director Francis C. Bautista. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business,
Ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque. Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important. Kapag naisakatuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. Shout out po kay Sir Benjamin Felicitas Pilon from San Jose Occidental, Mindoro. Sir, thank you for watching. At syempre, shout out din po sa mga kasamahan natin sa DBM. Nakikinig po sila habang nasa biyahe. Sina Eric Bukal, ang ating kasamahan dito sa usapang budget natin. Kasama po niya si Attorney Edward, JC, si Fort, si Ronel, si Kuya Nilo na kanilang driver. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan, no, si Tyrone Chang. Yun yung favorite talaga naming empleyado sa office. Na-wish ko sana iwasan yung pagkanuot ng noo. Kasi ang sungit-sungit mo lagi, be. Iwasan mo yung pagiging masungit. Dapat happy-happy lang, no? Tsaka, smile ka naman. Kahit ang ngipin natin ay, hindi na kompleto, smile ka pa rin. Saan kayo galing, mga boss? Ayun. Nakikinig sila habang nasa biyahe. Samantala, Budget Peeps patuloy na kinikilala ang pagbabago sa procurement process ng bansa sa pamamagitan ng New Government Procurement Act or NGPA or Republic Act 12009. At ngayon, isa na namang feature nito ang ating aalamin, ang Beneficial Ownership Disclosure. Ano nga ba ang pagbabagong hatid nito at paano ito makatutulong upang maiwasan ang korupsyon at conflict of interest sa mga nagaganap na bidding? Yan ang ating alamin dahil narito na ang ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Alam nyo ba kung paano pinalalakas ng New Government Procurement Act o ng Republic Act 12009 ang integridad ng gobyerno sa pamamagitan ng Beneficial Ownership Disclosure? Yan ang ating pag-uusapan dito sa Budget 101. Noon, hindi malinaw kung sino talaga ang mga taong may kontrol o tunay na may-ari sa mga kumpanyang lumalahok sa mga bidding ng proyekto ng pamahalaan. Pero, sa ilalim ng New Government Procurement Act
obligado na ang lahat ng bidders na magdeklara kung sino ang kanilang ultimate beneficial owners upang maiwasan ang korupsyon at conflict of interest. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kauna-unahang marching order sa Department of Budget and Management ay maibalik ang tiwala sa procurement process sa bansa. Kaya naman, dumaan sa komprehensibong paglilinis at reforma ang procurement service ng Department of Budget and Management na ngayon ay pinamumunuan ni Executive Director Jen Maris Entadicho Cao. Sa pamamagitan ng Data Sharing Agreement sa pagitan ng PSDBM at ng Securities and Exchange Commission, madali na ang pagtukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng bawat kumpanya. At ang mga impormasyong ito ay maaaring ibahagi sa procurement entities, civil society organizations, stakeholders, at sa publiko. At kapag hindi nagsumite o nagsinungaling tungkol sa impormasyon ng beneficial ownership, otomatikong madidisqualify o blacklisted ang kumpanya. Ang hakbang na ito ay para maisiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at walang tinatagong interes o katiwalian. Ang proactive disclosure of beneficial ownership information at iba pang inisyatibo ng PSDBM upang itaguyod ang transparency sa public procurement ay bahagi ng pagkilala dito bilang anti-corruption champion sa Open Government Partnership Global Summit 2025 sa Spain. At yan po ang ating Budget 101. Ako ang inyong lingkod, Attorney Edward Hipe. Till next week, mga Budget Pips! Ayan si Attorney Edward, no? Isa siya sa mga na-shoutout ko kanina habang nasa biyahe, di ba? Natungayan po ninyo nga ang ating Budget 101 tungkol sa beneficial ownership disclosure na ibinahagi po sa atin ni Attorney Edward Hipe mula po sa Community Relations Office ng DBM. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre sa Facebook pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, sabi nga natin kanina ay nakapanayan po ng ating kasamahang si Eric Bucal, si Department of Trade and Industry Assistant Secretary Chris Ablan. Kaugnay po sa kanilang priority projects and programs. Isang mainit na talakayan na naman ang ihatid sa ating Budget Peeps dahil oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Peeps, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating serye ng talakayan kaugnayan sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act. Ito ay bilang pagtalima sa tagubili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mailapit at maipabatid sa publiko ang mga pondong inilaan po sa iba't ibang ahensya at sektor ng gobyerno. At ngayon naman ating pag-uusapan ng National Budget para po sa Fiscal Year 2026 ng Department of Trade and Industry para po sa kanilang mga priority programs at projects. At makakasama po natin ngayon mismo si DTI Assistant Secretary Chris Ablan. Asek, magandang hapon po at welcome po sa Usapang Budget natin. Magandang hapon din, Eric, at salamat sa imbitasyon. Unang-una pong tanong, syempre tanong po ng lahat. Ano po ba yung mandato po, yung tungkulin po ng DTI at ano-ano po yung mga touch agencies po na kasama po ninyo? Oo, ang Department of Trade and Industry ay na-create ng EO 133. Isa to sa mga pangunahin na departamento ng ating gobyerno. Siyempre kami in charge sa trade, in charge din kami sa mga MSMEs o ang tinatawag natin na micro, small, and medium enterprises. In charge din tayo sa industry development at saka pati na rin sa consumer protection. So yan ang hawak ng DTI. Dami tayong mga attached agencies at GOCCs. Kasama sa ating mga attached agencies ay ang Board of Investments, ang Philippine Ecozone Authority o ang PEZA. Meron din tayong CDA o Cooperative Development Authority, pati na rin ang Small Business Corporation. So yan yung mga ilan sa ating mga attached agencies at saka GOCCs. Asek, para po sa taong to, magkano po inilaan po na pondo para po sa DTI at ano-ano po yung mga priorities, programs and projects po ninyo?
Yes, I mean, nagpapasalamat kami sa DBM, pati na rin sa Kongreso at kay President BBM na nabigyan po kami ng adequate budget naman para magampanan namin ang aming tungkulin. Ang aming budget for fiscal year 2026 ay 7.38 billion pesos. Pag DTI OSEC lang yan. Pag dinagdagan po natin ang aming attached agencies, aakyat yan ng 9 billion. Pag inad din natin ang ating mga GOCCs, ang kabuuan ay around 12 billion pesos. Nabanggit niyo po kanina, isa po sa mga programa po talaga ninyo yung pagpapalakas po ng MSMEs, no? At ito po yung bumubuo ng malaking business, negosyo sa bansa po natin. Halimbawa po, meron po kayong programa tulad ng small business loans. Paano po ba yung mga hindi pa po na alam yung programa po ninyo, paano po ba makakapag-avail ng pautang o yung iba pong mga support services po mula po sa DTI, yung isa pong negosyante? Ano yung mga requirements po? So sabi mo nga, Eric, meron kaming mga loans para sa ating mga small business o ating mga MSMEs. Ang GOCC na nagpapatupad nito ay ang ating Small Business Corporation. At maraming iba't ibang klase ng loans ang binibigay ng Small Business Corporation para sa mga MSMEs natin. Pero ang pinaka madalas dyan ay ang aming P3 program. Kasi meron din kaming Rise Up, saka meron din kaming Business Expansion Financing, pati na rin Purchase Order Financing. So, depende sa pangangailangan ng ating MSMEs, meron po ng produkto ang SB Corporation para sa kanila. So, magandang option to para sa ating mga MSMEs. Syempre, ano ba yung kanilang mga options, 'di ba? Syempre pupunta sila sa 5-6. Pwede rin silang pumunta sa ating mga regular private banks, pero option din na kumuha ng pautang para sa inyong mga business mula po sa Small Business Corporation. Maliit lang po ang ating tinatawag na interest kumpara mo yan sa ibang mga private banks. Plus, depending on the amount to be loaned, posible na hindi kailangan ng collateral. Yun yung problem ng mga MSMEs natin, Eric. Na nalulubog sila sa utang. Or, kailangan kasi ng collateral. Kasi parang nagiging chicken and egg niyan. Kaya nga sila umuutang kasi hindi pa sila makapagbigay ng collateral. Ang requirement ng mga bangko is kailangan ng collateral. So, dun sila nahihirapan na palakihin ang kanilang mga negosyo. So, under the P3 retail loan, simple lang ang ating mga requirements. Kailangan lang ng, of course, DTI registration o ng kanilang business permit at ng kanilang ID, valid ID ng sole proprietor. Mag-apply lang sila and then magbigay lang po sila ng kanilang business plan. Ganun lang kasimple. Kaya nga sabi ko nga, wala nga collateral. Umaabot na between 14 to 35 working days para ma-process yung kanilang application. So, napakasimple. Sa lahat po ba ito, halimbawa, sa lahat ng DTI offices nationwide, pwede silang mag-avail ng ganito? Oo. So, ang Small Business Corporation ay may sariling opisina, pero syempre yung mga MSMEs na kababayan natin, kung gusto nilang magtanong kung ano nga yung mga requirements, saan magsasubmit, maaari silang pumunta sa lahat ng tanggapan ng DTI. Meron kaming mga provincial offices, may regional offices, at meron din tayong tinatawag na mga negosyo center na accessible sa ating mga kababayan sa lahat ng munisipyo tsaka city hall natin. So, more or less, I think we have 1,400 negosyo centers na pwedeng puntahan. So, isa lang yun sa mga produkto o mga serbisyo ng ating negosyo center na maitutulong natin sa ating mga kababayan na gustong magsimula o magpalaki ng kanilang mga negosyo. Speaking of mga negosyo, syempre may programa rin po kayo na pinatutupad po upang mas mapalakas po yung lokal na industriya at produksyon. Sa ganito pong paraan, nakakalika po kasi tayo ng mga trabaho. Ano po ba yung mga programa po ninyo patungkol po dito? Oo, sabi ko nga, madaming programa ang DTI para matulungan ang ating mga MSMEs. Unang-una, meron tayong tinatawag na KMME
o Kapatid Mentor Me program. Isa sa mga problema ng ating mga negosyante ay hindi nila alam kung paano palakihin pa yung kanilang mga business. Maganda lang kasi yung produkto nila at kaya nila magbenta siguro sa lugar lang nila. Pero kung gusto nila mag-supply sa gobyerno, kung gusto nila mag-supply sa mas malaking kumpanya o mas malaking market, kailangan nila ng tagapayo sa kanila. So ito yung tinatawag natin na Kapatid Mentor Me. So ginagawa natin is sa DTI, meron kasing tayong records ng lahat ng mga MSMEs na lumaki through the years. So we are pairing them with starting business person para mapayuhan siya ganito yung gawin mo. Kumbaga para siya nga ng mga financial advisor para sa mga entrepreneur yan. I mean business advisor from entrepreneurs themselves. Kasi yun ang goal ng DTI is syempre ang gusto natin is mag-graduate yung ating mga negosyante. Hindi lahat maging micro. Hindi lahat maging small. Kailangan umakyat sila. So ang goal natin, ang bawat micro is umakyat maging small, ang bawat small maging medium. At ang end goal is pati yung medium, mag-graduate sila para maging large. So ang micro natin, ang definition natin yan ay based on capitalization, that's based on the Magna Carta for MSMEs, 0 to 3 million. Micro ka. Anywhere between 3 to 15 million, you are considered small. 15 million to 100, you're considered medium. And if your capitalization is more than 100, large enterprise. Asik, matatakal ba natin, halimbawa, meron ba tayong sample na talagang nagsimula dun sa small, pero umangat talaga siya ng umangat? At gaano kadami? Yes, may datos po tayo sa mga nag-graduate. If my memory serves me right, for fiscal year 2025, meron tayong modest lang naman, pero achievement pa rin yun, Eric. Mula sa micro na nag-graduate to small, mga 261 business enterprise ang nakapagpalaki ng kanilang business. So, Hindi na small yun, Asik. Ang dami from micro to small, 261 micro. So, under the leadership of Secretary Maria Cristina Roque, who herself is an entrepreneur, gusto natin by the end of the BBM administration, mas madami pa makapag-graduate mula micro to small, small to medium, at syempre medium to large. Meron din tayo para sa mga kabataan natin na negosyante na tinatawag natin na YES program. No? So, Youth Entrepreneurship Program. Tinutulungan naman natin yung mga kabataan natin na gustong magsimula ng kanilang negosyo through this particular program. So, handog po yan ng lahat ng mga negosyo centers natin, pati nila ng ating mga provincial offices at ang ating mga regional offices. And then, meron din tayong tinatawag na Board of Investments na tumutulong sa mga mas malaking enterprise, medium to large enterprise para mabigyan sila ng mga incentives para lalo pa nilang mas mapalaki ang kanilang negosyo. And then, for the really bigger enterprises, andyan po ang ating PEZA. Kung gusto nilang mag-export para makakuha sila ng mas madaming incentives, dun sila mag-locate sa loob ng ating mga eco-zones. So madami ang ating programa. Kasi bukod pa dyan, di ba yung programa, alam ko programa yun, di ba yung One Town, One Product na talagang kinikilala na ngayon na parang kung saan ka pumunta, nandun talaga siya. Meron pa po kayong programa na tinatawag na Shared Service Facilities or SSF program. Pwede nyo po bang ipaliwanag po sa ating mga viewers and listeners kung paano ito natutulungan yung mga negosyante at lalong-lalo na kung sa pagpapabuti po ng produksyon at pagpapataas ng kalidad ng mga produkto at pagpapalawak ng merkado? Yes, isa pang napaka-successful program ng DTI, ang tinatawag natin na SSF o ang ating tinatawag na Shared Service Facilities. Bigyan kita para ma-explain ko na mabuti to, Eric, kailangan ko bigyan kita ng example. Sa mga namimili dyan ng mga sapatos galing sa Marikina, alam nyo ba na karamihan sa mga binibili nyong online o pag pumunta man kayo sa Marikina ay nagagawa dahil sa tulong ng DTI. Kasi pag pumunta kayo sa isang shop sa Marikina, syempre andun yung shoemaker, may measure yung paa mo. Para kung gusto mo talagang customize yung sapatos mo, may measure hindi lang yung size o ang lapad ng paa, pati na rin yung curvature ng lahat. Kung paano mo siya gustong correct, yung fit sa'yo. Alam nyo ba na para mabuo nila yung sapatos na yun ay gumagamit ang ating mga shoemakers ng Marikina ng isang shared service facility sa loob ng
DTI site sa Marikina na makinarya para magawa nila yung sapatos na yun. So isang mahalagang component ng paggawa ng sapatos ay yung tinatawag natin na shoe last. Yun yung gawa sa kahoy na which is a 3D print of your foot. So wala kasing ang karamihan sa ating mga negosyante kasi ay wala silang kapasidad para bumili ng mga equipment na napakamahal para sa business nila. Kaya nga ang shared service facilities, si DTI ang bibili ng equipment para sa mga negosyante natin. Ang kailangan lang is bumuo sila ng isang kooperatiba o bumuo sila ng asosasyon para pagkatapos nilang gamitin, for example, yung sa Marikina, yung shoemaker, ang kailangan lang naman niya is pag kinuha niya yung measurement ng paa mo, pupuntahan lang niya yung makinarya na to, yung equipment na to, ilalagin lang niya yung mga measurement niya, tapos yung machine yung gagawa ng shoe last. Yung 3D na shoe last. Pag nagamit na niya, babalik na siya sa shop niya, tatahiin niya na yun. So, yung machine na yun, pwede nang gamitin ng iba pa. Napadali yung trabaho, nakatulong pa sa sa kanila, 'di ba? Kasi hindi na nila kailangan mag-shell out ng additional funding para bilhin yung kasi ano yun kasi alam cost ko, yun eh. Kasi alam ko kasi 'di ba minsan meron lang sila halimbawa na isang base lang ng ng kahoy na doon lang nila lahat. Kumbaga mag-aano lang sila ng kung ano paano yung size. Pero ito talagang mismong sa nung tao, talagang masusukat yung lahat ng kailangan na para ma-fit sa kanya. Maganda. Isa pang example ng shared service facility ay ang packaging and design. So karamihan sa ating mga otop, syempre andyan yung mga cornic natin, mga suka natin, mga dried mango and so forth, mga chicharon, maganda yung produkto ng Pilipino eh. Kaya lang minsan hindi siya nabibili kasi hindi ganun kaganda yung packaging niya. So meron tayong isang special kind of SSF na tinatawag natin ang mga Fab Labs. Sa Fab Labs, pag pumunta ka dun sa Fab Lab, may tutulong sa inyo kung may gusto kang disenyo. Para sa iyong logo, para sa packaging mo, mga kape. Uso din yung ito po, Asek, free to free. So, pupunta lang sila dun sa Fab Lab natin, and then, pwede nang i-produce yung design, taka yung packaging na niya. Siyempre, yung packaging mismo, tsaka, out of pocket na yun ng negosyante. Siyempre. Yung libre lang is yung paggamit. ng packaging machine. Pero malaking tulong na po kasi syempre sabi nga natin hindi naman lahat kasi magaling maggawa ng ganito. Tayo meron tayong utak na gagawa para sa kanila. Correct. Magsasabi lang sila ng gusto nila. Para mas maganda yung packaging, para mas mabenta nila yun sa merkado. Aminin naman natin pag nakita natin, ay ang ganda, parang di ba nakaka-attract talaga sa mga mamimili na, ay ang ganda ng packaging nito. Minsan nga Asek, di ba? Kahit naman hindi ganoon kasarap yung pero pag nakita mo yung packaging, syempre bibilin nila. So wag niyo kalimutan na meron tayong tinatawag na shared service facility. So, kahit anong equipment, pinakamurang shared service facility na binili namin, mga 50,000, which is the printer, packaging printer. Pinakamahal would be the shoe last machine, mga 10 million yun, 15 million. Kung ano yung kailangan nyo na machine, at more, hindi lang kayo yung gagamit nun, at iba pang mga negosyante na gustong gumamit nun, mag-propose lang po kayo sa pinakamalapit na DTI office ninyo. Tapos magre-request kami ng budget mula sa DBM at i-approve ng DBM yung aming request para sa aming shared service facility. Ito naman po, pag siguro talon muna tayo. Sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, ano po yung mga hakbang po ng DTI, syempre para po maprotektahan yung mga consumer at matiyak po na nananatiling abot kaya po yung mga pangunahing produkto po na bibilihin po nila? Dalawa nga yung tungkulin talaga ng DTI. Isa is tinatawag natin developmental, which is tinutulungan natin yung mga negosyante sa mga MSMEs natin. Pero meron din tayong regulatory duty. So doon na pumapasok is yung issue na parang paano tayo masisigurado na matutulungan natin yung mga mamimili. Siyempre pag umaakyat yung presyo. So meron tayong tinatawag na Fair Trade Group at meron din tayong Fair Trade Enforcement Bureau, saka Consumer Protection Advocacy Bureau na tapos ang katulong pa nila dyan ang ating mga regional offices saka provincial offices at ang ating mga negosyo center na siguraduhin na
yung ating mga basic necessities saka primary commodities o tinatawag natin na BNPCs ay stable yan. Okay. Minomonitor natin yan round the clock sa buong Pilipinas kung siyempre, di ba, may mga ibang negosyante na inaakyat nila minsan yung presyo, hindi pa naman kailangan. Hindi pa. So, andyan ng DTI para siguraduhin na kung ano talaga yung dapat na presyo, ma-maintain natin. Meron pa po tayo, di ba, minsan price freeze, ganun. Pag meron tayong declaration of state of calamidad. calamity, mayroon tayong price freeze niyan. So, our negosyo center as well as our provincial offices and regional offices are monitoring the prices of our basic necessities and primary commodities. Ito yung mga sardinas, at saka iba pang mga binibili ng ating mga consumers. Ito naman po, para daw po sa mga negosyante na nasa probinsya, paano po ba inilalapit natin yung mga serbisyo para po sa kanila? Gaya ng sinabi ko, Eric, meron tayong 1,400 plus na negosyo center na nakadeploy sa bawat munisipyo ng Pilipinas. So, para hindi na ganun kahirap. Siyempre, yung mga negosyante natin, kung gusto nila maging lumaki yung business nila o magsimula ng business nila, ang unang pupuntahan nila is yung munisipyo. Hanapin nyo na po ang ating mga negosyo center. Okay. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga local chief executives, mga mayors, dyan na nagbibigay po ng espasyo para sa ating mga negosyo centers. So, dun sa negosyo center, gaya ng unang tanong mo kanina, Eric, pwede silang magtanong tungkol sa saan ba pwedeng umutang, small business corporation. Ngayon, kung gusto nila ng business advisory at iba pang mga alamin pa yung mga paano mag-apply ng SSF, doon lang po sila pupunta sa ating mga negosyo center. Meron tayong tinatawag na business counselor na magbibigay ng advice sa kanila kung saan pwedeng... Dami na rin pala, 1,400. Oh, almost all municipalities and cities ay may negosyo center. Sa ilalim naman po ng ating 2026 national budget, no, may nakalaan po ba na pondo para po sa digitalization at e-commerce programs po ng DTI upang mas matulungan po yung MSMEs na makapasok naman po sa online market? Not directly, pero meron tayong budget around 8 million pesos for our e-commerce bureau para ipatupad ang tinatawag na Internet Transactions Act. This actually helps more of our consumers, pero it also would benefit our MSMEs. Ang e-commerce bureau po ang nagpapatupad ng tinatawag natin na Trust Mark. Dami kasing mga consumers na naloloko sa mga marketplace, online marketplace. So kung gusto nila bumili sa isang platform na legit, na hindi scam, hanapin lang nila yung Trustmark seal. So ang budget na nalaan po sa atin ng DBM at ng Kongreso ay 8 million pesos para patuparin to. Pero hopefully, umakyat po yung budget natin for 2027 para talagang mas maprotektahan ng ating DTI ang ating mga consumers kasi ayaw natin nga na nasa scam sila online. Pero tulong na rin yun sa ating mga negosyante kasi pag meron silang trust mark, masasabi nila sa kanilang mga buyers na, dumaan ako sa registration ng DTI, so pwede kayong bumili sa akin. Para mahiwalay na natin yung legit na negosyante sa mga nagsascam. Mga scam talaga. Sa panahon kasi talaga ngayon. Sobrang laganap yung scam. Ito naman po, paano po tinitiyak ng DTI na halimbawa po yung inilaan pong pondo para po sa inyo ay nagagamit po ng tama at wasto para po sa ating mga kababayan? Siyempre, kailangan natin ipakita kay Secretary Rolly at saka kay Yusek Godes na ginagamit natin yung pera na nilaan ng DBM at ng Kongreso para sa DTI. Mataas naman po ang ating obligation rate. Ako rin po kasi ang back chair ng DTI, sinisigurado po natin na ma-procure natin lahat ng kailangan ma-procure, whether it's services or goods for our stakeholders. So, taas naman po ang ating utilization rate. Minimake sure lang natin na every peso allocated to the DTI is used properly. So ito po, kamakailan po nagkaroon po at matagumpay po yung usapang budget natin town hall meeting. No? Kasama po kayo doon sa Luzon, Visayas, Mindanao Leg. Kumusta po yung
yung experience po ninyo na makasama po doon at humarap po sa mga tao, sa mga citizen, para po masabi po yung budget po ng DTI. Maganda yung proyekto at programa ng DBM na usapang budget natin, town halls. Umattend ako sa lahat ng tatlo. Nagkaroon po tayo ng isa sa Mindanao, specifically sa may Coronadal, South Cotabato. Sa Cebu naman para sa Visayas at sa Bacnotan naman sa La Union para sa Luzon. Natutuwa po kami sa DTI na naimbita kami. Hindi po lahat ng mga ahensya ay naimbita. So salamat po kay Sec. Rolly at kay Yusek Gades at naimbita ang DTI. Kasi naipaparating namin kung ano yung mga programa ng DTI na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. So, nagpapasalamat din kami ulit kay Yusek Gades at nabigyan kami ng isa pang plataforma to be a guest here sa budget natin UBN show para mas malawak pa yung aming messaging, no, kung ano pa yung mga programa. And more importantly, Eric, it gives us an opportunity to also listen from the ground. So, sa lahat ng UBN town halls na napuntahan ko, meron akong magandang feedback na narinig mula sa ating mga stakeholders na dumalo doon. Isang example dyan ay sa Cebu. Ang talagang apektado ay ang ating mga exporters. So, ayoko naman sabihin na humingi ng saklolo yung ating mga exporters sa Cebu, pero nagsabi din sila na parang nahihirapan sila sa pag-export at nasagot din naman natin yung tanong nila na andyan ang DTI para tulungan ang ating mga exporters. So, magandang activity ang UBN Town Hall kasi it's not just national government explaining to the stakeholders on the ground kung ano yung mga programs natin. It's also an opportunity for us to listen kung ano pa yung kailangan nila para malagay po namin yun sa budget proposal namin for fiscal year 2027. Yan, sa budget call. So, Nadyo na. Ito naman po, syempre yung sa UBN Town Hall meetings, nalalatag nyo yung programa at tama nga yung sinabi nyo na naririnig nyo naman yung kung ano ba yung kulang at ito, syempre sa mga susunod, ma-actionan nyo na yun. Maganda yung UBN Town Hall kasi at least naririnig ni Secretary Toledo na talaga yung pala yung isa sa mga kailangan ng ating mga negosyante is tulong para sa ating mga exporters. Saka this shows na talagang may transparency sa gobyerno na ito. Napapanood ng live, so pwedeng yung mga tao, bakit may gantong budget? Bakit may ganito? So, sabi ko nga, Eric, maganda nga yung programa na sinimulan ni Yusek Gades sa ni Sec. Toledo as a baseline. Para mas maging malalim ang pagiging transparent ng DBM at ng gobyerno is kailangan ulitin to next year. Kasi sa pag-hold ng UBN Town Hall, sinabi namin kung ano yung plano namin for 2027 saka ano yung activities namin for 2026. Next year, magsisingilan. Kasi pag bumalik tayo sa Cebu, sabihin ng mga negosyante doon, di ba pinangako mo ano nangyari doon? So maganda na magkaroon ulit tayo next year. Tapos pag ulit naman next year, nailatag na, eto na po. Correct. Inaksyon na namin kung ano yung nilapit sa amin. So parang gano'n. So Asek, baka meron po kayong mensahes para sa ating mga MSMEs, syempre sa mga kababayan na rin natin sa gitna ng mga pagtaas ng presyo at lahat po ng mga programa, baka may gusto po kayong i-promote. So, salamat Eric. Huwag kayong mag-alala, no? Andyan palagi ang DTI para tulungan kayong ating mga negosyante, MSMEs, pati na rin ang ating mga consumers. Gaya ng sinabi ko, ang DTI ay mayroong development role. Tsaka meron din kaming regulatory role. Sa development role, kung kailangan nyo po ng assistance, andyan po ang ating mga negosyo center. Kung kailangan nyo po ng capitalization, andyan po ang ating small business corporation. Kung kailangan nyo po ng equipment, andyan po ang ating shared service facility. Sa larangan naman po ng regulatory, kung niloloko kayo sa merkado o sa supermarket o sa grocery o sa sari-sari store, andyan po ang ating consumer protection program para alagaan po kayo both in person and online. Kung may mga reklamo po kayo, pwede kayong mag-email sa ating consumer care at dti.gov.ph o mag-dial lang po ng 1DTI.
Asek, baka may gusto po kayong i-shoutout sa office. Siyempre, hello sa aking boss, si Secretary Maria Cristina Roque, yung mga kasamahan ko na USEC, ASEC, mga directors, at lahat ng mga regional directors, saka provincial directors natin ng DTI. So, kapit-kapit lang tayo, guys. So, hello, shout out. Department of Trade and Industry Assistant Secretary Chris Ablan, maraming salamat po, Asek. Salamat, Eric. At napanood po ninyo ang kabuuan ng panayam ni Eric Bukal kay DTI Assistant Secretary Chris Ablan. Alam nyo, Budget Peeps, napakarami pong programa ng DTI para sa ating mga kababayan na tunay po ninyong mapapakinabangan. Kaya para po sa inyo ito, kaya naman wag po kayong mahiyang magpunta sa pinakamalapit na DTI office sa inyong lugar. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak pong may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinambok namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at Facebook page ni USEC Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mga maiinit na balita sa bansa. Susunod na ang Ulat Bayan. Muli po sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Pau Borham Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.